maraming okay. Maraming salamat po sa Diyos. Siyempre po, magandang tanghali po sa ating lahat, mga ka-wellness. Siyempre po, naku, masarap ang tanghalian ngayon kasi ginataan langka, tapos may tinapang tunsoy, tapos kung gusto mo may sabaw, sinigang bangus. Wow! Grabe! Ang sarap. Yan po ang ulam namin mamaya. Ito po ang inyong abang lingkod, Alan Rosada, also known as Tatay Alan. Welcome to our program in KP Television. This is your Total Wellness. Choose happiness. So, Monday na naman. Maraming salamat sa mga ka-wellness na kasama natin ngayon. At syempre po, maraming salamat din sa mga nakisabay noong nakaraang episode. At syempre po, maya-maya lang, sandali lang po, ipapakilala po natin ang ating guest resource person. At syempre po, malamang marami po tayong mapupulot na paalala at karagdagang kaalaman. At syempre po, naku, huwag kalimutan, ihanda na rin po ang inyong kopya ng Philippine Star. Kasi meron na naman po tayong segment ng I Read It at Philippine Star. At ito po ang tanong natin. Yan. Para sa ating episode ngayon sa Philippine Star. Ang tanong po para sa I Read It at Philippine Star ay ano ang headline ng Philippine Star kahapon, Sunday, May 2, 2021. Yan. So ulitin po natin ang tanong. Ano ang headline ng Philippine Star kahapon, Sunday, May 2, 2021? Okay, so baka ikaw na manalo. May nanalo na po nung Monday kaya sana ikaw naman. Comment nyo na po sa amin ang inyong sagot. At I will introduce our guest when we return. Ayun, so welcome back po. At live na live po tayo dito sa Cavite. At syempre po, welcome back sa ating programa. Hindi na po natin patatagalin at excited na po ako na pakilala sa inyo ang ating guest resource person ngayon. Ako, ang ating pong guest resource person ay dating director ng Student Wellness Center ng De La Salle University, Dasmariñas. At syempre po, kasalukuyan, siya ay guidance counselor sa De La Salle sa DLSU Dasmariñas at sinusulat ang kanyang dissertation paper sa graduate school din po ng DLSU Dasmariñas. So, virtual clap po para sa ating guest, Ma'am Glessy Cantada. Welcome to Total Wellness to Happiness. Ma'am Glessy, bumati ka muna sa mga ka-wellness natin. Isang magandang tanghali sa lahat ng taga-subaybay ni Sir Alan. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Yan. So, at syempre po, maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa aming imbitasyon. At naku, isang mabuting pagkakataon na naman to para sa pananghalian. At hindi na po natin patatagalin, kaya simulan na po natin ang sharing at kwentuhan tungkol sa very talented na anak ni Ma'am Glessy. At syempre, yung kung paano niya i-guide si Seth. Yan. Sana nakikinood si Seth ngayon. Hello, Seth. Ayan. Kumusta po, Ma'am Glessy, ang inyong weekend? It went well naman, Sir Alan. Naging productive naman yung weekend ko, no? As usual, very busy ako sa halaman kapag weekends. Ito yung pamper day para sa akin. Okay, so mamaya makikita natin yung mga halaman mo, syempre. At isa ng certified plantita, ang ating guest ngayon. Pero hindi muna yung pag-usapan. At syempre po, ang pag-uusapan natin ay si Seth, ang iyong uniko iho at very talented na anak. So, kailan mo po ba napansin ang kanyang hilig sa painting? Mamaya papakita natin yung mga sample ng painting niya. Sige. Pero, yan, ako, eto na. Hello, Seth. Yan po yung ilan lang sa mga painting niya. Pero, Ma'am Gle, yung tanong natin, kailan niyo po napansin yung hilig ni Seth sa pagpipaint? Actually, Sir Alan, no, he started to show interest in drawing muna.
I think mga 4 to 5 years old. Ang nangyari kasi, kumuha siya ng pad paper and lapis. And then, all of a sudden, merong tawag dito, dumaan na fire truck. And then, hindi ko alam, kasi I was doing some errands at home, na nagdo-drawing na pala siya. Nakita ko yung mga iba't ibang mga detalye, like fireman, fire hose, fire truck, and of course, including the burning house. Sabi ko, parang at his age, hindi ko ina-expect. Although hindi naman siya sobrang ganda, pero he was able to parang do all the details na surprise. We were so surprised during that time, no, na drawing niya. I guess nakuha niya yon from doon sa pagbabasa ng mga books and from the television siguro. So, isang discovery yung moment na yon na nakita mo talagang may mga details. Bukod nung kauna-unahan niya na na-paint. Yan. Oo. Sir Alan kasi yung unang niyang painting is yung actually yung the usual landscape na tinuturo kapag beginner ka, no? Yung may bundok, tapos may tawag dito may sea. So pero ang ginawa niyang medium noon ay I think watercolor. And then nahirapan siya doon sa control, kaya nag-shift siya sa acrylic. Usually naman for a beginner like him, ang talagang nire-recommend ay medium ng acrylic. Okay, so watercolor to acrylic, tapos eto na, nakikita natin dito yung mga masterpieces ni Seth. Pero as young as he is, bukod sa painting, ano ba yung mga ibang pinagkakabalahan ni Seth? Baka kasi paning-painting nila. Meron pa ba siyang mga ibang pinagkakabalahan? Actually, prior to that, Sir Alan, kapag summertime, ay make it a point na enroll siya doon sa mga productive activities. Kasi nabobore siya. And at the same time, parang break niya yun sa ACADS niya. So, I enrolled him in swimming lesson, nag-piano lesson siya. Pero alam mo yun, Sir Alan, yung passion niya talaga, saka yung drive niya goes to painting eh. Dahil ang dami ko ng, kumbaga, in-expose na activity sa kanya. Pero he told me once, Mami, talagang gusto ko painting. Natuto naman siyang mag-play ng tawag dito keyboard. Natuto naman siyang mag-swimming. Kaya lang talaga parang very consistent siya in saying na painting talaga yung gusto niyang i-pursue na parang interest among those things na pinakita ko sa kanya. Oo nga, no? Eto, ilang masterpieces nang ginawa niya. Nang makita ko yun, nasa around 15 plus. So, talagang marami. So, currently, ilan na ba yung mga na-paint niya acrylic, sa acrylic? Sa acrylic, siguro mga 20 plus. Wow. If I'm not mistaken. Oo, grabe. At lahat yan, wala pa sa teen years, di ba? Hindi pa teenager si Seth. So, ayun, ang dami na. So, how much more pagka marami na rin talaga siyang nakikita na pwedeng i-paint. Yan. So, nako. Dudugtungan pa po natin yung pagkukwentuhan natin. Syempre po, daanan po muna natin para sa isang maikling commercial. So, let's pause for a short commercial. Hello, magandang umaga sa lahat. Nandito po muli si Kuya Prof para ibalita sa inyo na lumabas na po yung bago kong libro. Tatlo po ito yung Kuya Prof book series. Ang una po ay ang Yehey, Naka-Perfect Tayo. Ito po yung pangalawa, ang Masayang Mundo ni na Amigo ang Tito. At isa pa, ang ating naku po, Nawawala si Lito. Inanyayahan ko ang lahat na bumili ng libro at matuto sa pagbabasa. Dahil sa pagbabasa, sigurado akong tataas ang iyong marka. So mga kids, inaanyayahan ko kayong lahat na bilhin at kumuha ng inyong kopya ng aking Kuya Prof book series. Maraming salamat. Kuya Prof! Kuya Prof!
Ayan, okay po. So, sana silipin niyo po sa Lazada ang mga libro ni Kuya Prof at panigurado, tataas ang marka mo. Yan. So, suportahan din po namin si Kuya Prof sa kanyang mga bagong libro. At yan din po ang mga programa naman dito sa KP Television mula Lunes hanggang Sabado na ating kagigiliwan at kapupulutan ng mga karagdagang kaalaman. At syempre po, sa inyong patuloy na suporta ay tuloy-tuloy din po ang paghahatid naman ng KP Television ng mga programang makabuluhan, mapapakinabangan at makakapagbago ng buhay. Kaya huwag niyo pong kalimutan to like, share, subscribe at pakipindot na rin po yung bell para ma-notify namin kayo sa mga bagong episode ng iba't ibang programa ng KP Television. So sige po, tuloy na po tayo sa ating programa, Total Wellness Choose Happiness. Kasama natin si Ma'am Glessy. Okay. Ma'am Glessy, naikwento niyo po kanina na ayan, si Kuya Our Perspective TV, Sir Adrasor. Very nice paintings. So, luminya na po kayo kung ibebenta na ba ni Seth ang kanyang masterpiece. Ayan, so, o kaya naman, antabayan na natin ang kanyang future na exhibit. Yan, baka mag one-man show siya sa kanyang future exhibit. Okay. Okay. Sige po. Nabanggit mo, Ma'am Glessy, kanina na involved sa chess, nag-swimming, nag-keyboard, nag-aral lang sa keyboard. Pero talagang ang lumilitaw na passion niya is painting. Yes. Yeah, okay. At sa bagay, kitang-kita naman talaga sa kanyang mga ginawa. No? Doon ako believe, hindi pa siya teenager niyan, pero ang dami na niya talagang nagawa. Okay, so, talagang very talented na si Seth. Yan. Eto, nakikita na natin ang resulta ng paggabay mo at pag-nurture sa talent ni Seth. Pero syempre, hindi naman, sabi nga, dumadaan din talaga yun sa mga challenges. Kaya, ano po ba yung mga challenges na pinagdadaanan nyo sa paggabay kay Seth para lalong mapatibay ang kanyang kakayanan sa pagpipaint? At paano nyo po hinarap ang mga challenges na to? Yan. Ayan, Sir Alan, kasi mahirap talagang pagsabayin yung both activities, yung pag-aaral saka yung pagpipainting. We make it a point na talagang kailangan mabalansa niya yung academic demands or requirements sa school at the same time yung pagkahilig niya doon sa painting activity, no? That's one. And then of course, you need to invest doon sa mga painting materials. And of course, yung ibang materials talagang pricey. If you really wanted to have quality materials, you really need to spend money for that. Pati yung possibility na baka di niya na ituloy. Kasi syempre, ang bata, fluid naman yan eh. Minsan gusto niya isang activity, nagja-jump from one activity to another. Yun yung parang takot ko as a mother, no, na baka walang consistency doon sa kanyang gagawin o ginagawa or pagkahilig. And then of course, yung possibility na baka mapagod na siya, hindi niya na ituloy. So yung mga ganun, Tatay Alan, no? So, kumbaga talagang baka dumating sa tinatawag natin na ma-burn out sa pagpipaint. Pero, dahil nandiyan naman si Ma'am Gle, gagabayan naman niya. Kasi, syempre, batang-bata pa yung artist at talaga naman, na-imagine ko na lang kapag nag-exhibit yan, talagang ang dami niyang paintings na may papakita. Ayan, ano po ba yung tatlong paintings na para sa inyo ay highlight sa ngayon ng kanyang artistic talent? Yan. Ano-ano yung mga tatlong painting na to? At syempre, bakit po yun na na-consider nyo na highlight sa ngayon ng kanyang talent? Okay. Sir Alan, among the paintings that you've done, no, ito yung talagang pinaka-paborito ko. Why? Kasi tingin ko dito lumabas yung painting skills niya, yung artistic talent niya. At the same time, nakita ko yung soul niya doon sa habang ginagawa niya to. Usually kasi, I'm usually present kapag may nagtuturo sa kanya. Talagang I make it a point na yung araw na yon i-devote ko kay Seth na i-check ko, mag-prepare ako ng food for him. Pero yun nga, nakita ko yung soul niya, nakita ko yung style niya doon sa ginagawa niya, yung techniques niya dito sa tatlong paintings na to. Yan nga yun, yung trees, yung
tawag dito, yung supermoon, and of course yung lighthouse. Lighthouse. Oo. Mhm. Alin ang naunang na-paint dyan sa tatlo, Ma'am Glenn? Ay yung pong supermoon. Supermoon. Okay. Mhm. And then after ng supermoon, Sumunod yung lighthouse, and then after Lighthouse. nun yung tree. 3. At mukhang gustong-gusto rin ni Seth yung 3 na yan kasi talagang yun yung painting niya na sinamahan niya para mapicturean. Okay. Okay. Inaalagaan mo, Seth. Ginagabayan si Seth, china-challenge, minomotivate. At syempre, nandun yung nurturing care para kay Seth. At sabi mo nga, hindi lang naman yung guidance, kundi kailangan din yung provision sa mga talagang gagamitin niya. At tama, hindi ganun kamura yung mga painting materials. So, siguro, ang laking tuwa ni Seth pag nakakatanggap na siya ng mga painting materials niya. Meron bang usually, nire-request ba niya to o parang gift na lang ni Ma'am Gle saka kay Seth kapag may okasyon, ganyan? Actually, pareho kami mag-asawa, no? Kapag nagkakaroon ng chance yung asawa ko na makababa at makapunta sa mga painting store, katulad ko din, talagang binibili namin siya. At the same time, kapag may opportunity na makasama siya sa labas, nung hindi pa pandemic, talagang sinasama namin siya para mamili din ng mga materials. Pero sinasabi namin na ito lang yung budget natin, we have to spend yung kung ano lang yung within the budget. So yun. Okay. So naturuan din bukod sa painting, sa pagbabudget. Ayan. So doon sa pag-guide kay Seth, syempre, meron ding mga, lalo na sa panahon na to, no? Paano nyo po naman inaalagaan yung health and wellness ngayong panahon ng pandemya? Yan. So, personal question naman. Kayo po, Ma'am Gle, paano nyo po inaalagaan yung health and wellness? Okay, sir. This past year has been very tough for all of us. Yung po yung reality. And of course, hindi naman kami exempted dyan as a guidance counselor of one university, no? With healthcare. Yun yung tinuturo ko sa mga estudyante. And at the same time, pinapractice ko rin. Because caring for oneself is really necessary, most especially nowadays. We need to preserve our own health. We need to protect our own well-being. So, ano yung mga activities na tinuturo ko sa mga estudyante, Sir Alan? And of course, dito rin sa bahay, pinapractice namin yan. Number 1, activity na talagang ginagawa namin, Sir Alan, is yung to observe yung sleep routine. Kasi, importante yun para maging healthy tayo. And then, of course, taking time out. Kapag may chance na lumabas, at of course, we have to observe safety protocol, we do that. And then, we also do arts and crafts. O, di ba, hindi lang yung anak ko, kami rin. Kasi meron din kami mga ginagawa. Yung mga, actually, activities ni Seth, na I also joined him doon sa mga arts and crafts niya. And then, ito yung isa sa mga importante na sinishare ko sa mga estudyante, Sir Alan. Take a social media break. Kasi marami ng toxic, minsan toxic talaga yung social media. And sometimes it's not good to our mental health. I always tell them na mag-deactivate muna kayo kasi you're doing that parang thing for yourself. Na ma-deactivate yung social media nyo para naman makaalis kayo doon sa toxicity ng social media. And then of course, we have this gratitude jar in the house na everyday naglalagay kami ng mga kailangan ipagpasalamat doon sa gratitude jar. And then of course, ako this is a personal thing, personal to Sir Alan, no? I always make it a point to maintain a healthy relationship with myself. Kasi from that, I will be able to transmit good vibes to others. And
Ang isa pa na kanina binanggit mo, Sir Alan, is I engage myself doon sa gardening. I became Wow. a plant parent, no? Ah, Ayan, so, kita yan. niyo po. Sige nga, paki-discuss mo nga isa-isa po muna tong iyong dish, ano ba? Dish garden. Dish garden. Dish garden. Ayan. Opo. Sige po. Actually, nagkaroon ako ng pagkahilig doon sa pag-aalaga ng plants noong March last year. That was the parang, di ba, nasabi na tawag dito, nag-lockdown na. So yun, naging actually malaking revelation yan sa akin. Wow. Kasi kala ko, hindi ako marunong mag-alaga ng plants. Usually, pinagdidilig lang ako ng tatay ko nung nabubuhay siya, no? Kasi he's into that kind of activity. Tagadilig lang muna, no? Tagadilig. Pero naging malaking revelation siya, Sir Alan, when I start planting at nag-alaga na. So, nagkaroon ng opportunity na gumawa ng dish gardening yan, arrangement, noong nagkaroon ng bagyo, Ulysses ata yun. Sabi ko, parang very down ako during that time kasi nakita ko yung effects niya sa maraming tao. Sabi ko, I'm going to do this dish gardening. Pero syempre, tumitingin din ako sa YouTube kung ano yung kung paano gawin, kung ano yung mga dapat na halaman na magkakasama. Kasi isa yun sa mga requirement kailangan yung the same requirement ng halaman yung ilalagay mo sa isang dish para mabuhay sila at mag-grow sila. So yun, siguro everything, naging kumbaga tuloy-tuloy na yung paggagawa ng dish garden arrangement. Kasi sabi ko, every time na nakaka-accomplish ako ng isang dish garden, actually inurasan ko siya mga average niya sa isang dish garden, mga 2 to 3 hours. So Wow, kapag 2 to 3 hours. yes po, sabi ko, ay, at least hindi lang pala si Seth yung creative. Meron din akong sariling, napapakita ko rin yung sarili kong creativity. Syempre, nagmana sa'yo yung pagiging creative ni Seth. Syempre, kasi from this garden to tapos painting. Both are works of art. So, may nagtanong kasi sa akin kahapon, yung bang dish garden na yan ay for sale o hindi pa? Actually, nag-try na ako magbenta sa isang kaibigan, isang malapit na kaibigan. Pero every time kasi na ile-let go ko siyang mahirap kasi dahil parang I work hard on that. Parang nahirapan ako talagang mag-let go. Ganon siguro kapag... Oh no! Ayan, ako. So yung mga gustong bumili, may attachment. medyo mahirap po makabili kay Ma'am Glecy kasi may attachment. So kapag siguro ilalagay na lang dun sa dish garden, okay, ready na for maibenta kasi somehow na-process na yung sarili. Nakakatuwa kasi yung dish garden, na sabi mo nga, is a revelation din kasi gloomy that time pero 2 to 3 hours na ginagawa, nakakalip ng spirit talaga. So ito ay natural healing because you are involving yourself with nature. Balikan ko lang kasi natutuwa ko doon sa mga reminder, yung self-care, yung sleep, tapos arts and crafts. Tapos totoo yun, kailangan may social media break. Kasi dapat meron na nga digital wellness na pag-uusapan hopefully sa susunod na mga episodes, no? Kasi almost most of the day talagang or even during nights gadget pa rin at gadget ang hawak ng karamihan. Syempre, maganda rin yung gratitude jar. Ano nga bang pinagpapasalamat mo for the day, no? And then healthy relationship with self. Syempre, yun nga, dish garden. So all in all, being active para merong productive day pero at the same time very healthy ang ginagawa. Ay, sige po. Sa panahon pong ito, talagang kailangan maging healthy tayo at syempre para maging bahagi naman tayo ng iba't iba pang selebrasyon ng kapamilya natin, kaibigan. At syempre po, bahagi po ng buhay ang mga selebrasyon na yan, kaya batiin natin ang mga magse-celebrate o nagse-celebrate ng okasyon natin ngayon sa ating birthday greetings. Yan.
Ayan, so sa pagkakataon po ito, marami po tayong babatiin na nag-celebrate ng kanilang special day, birthday. So, binabati po natin si Rich Marie Paril, Joy Gamreda Damaso Pandi, Dina Natuto, yan po yung Facebook name niya, Vidal Bidenya, Kathleen Cecil Verdejo, Ronald Barion, Ate Cynthia Costa, Claire Bulan, Coach Epak Serrano, Che Debra Su Moreno Lim, at syempre Cheche Vidalion, Bernadette Gargarita, si Austria, hingan po muna ako. Ronel Hondo, Edward Micena, Winnie Diloy Padilla, Doc Ronald Pancho, Kelo and Robert Herpacio, Denise May Ronario, buong barangay na ata ito, May Aranyas, asawa ni Doc Joy Aranyas, guest po natin noong unang episode natin sa Total Wellness, Henry Autor, Camille Marie Santos, Coach Red Ilas, Elaine Cabornay, classmate Vilma Mojica, at Konsihal Benji Malubay. At wedding anniversary, happy wedding anniversary kay Kuya Kaloy at Ate Pure. Second wedding anniversary naman ni Mr. and Mrs. Philip and Lynn Deloy. 12th wedding anniversary, Mr. and Mrs. Philip and Joe Ermita. 20th wedding anniversary, Coach Jim and Joanne Sopelana. And 50th wedding anniversary ni Tito Obet and Tita Meding Aleja. At sa mga iba pang nagdiriwang na anumang okasyon ngayon, binabati namin po kayo. At mula po kay Sir Adrasor ng Our Perspective TV, happy birthday po sa lahat ng nagse-celebrate ng birthday ngayon. Panoorin nyo rin po ang kanya Our Perspective every Friday ng 12 noon. Dito rin po sa KP Television. Ayan, so muli maraming selebrasyon at sana po ay patuloy po ang kalusugan para mas marami pa ang pagdiriwang. Binabati po namin muli ang mga nagdiriwang ng anumang okasyon ngayong ngayong May. May na. Naku, advance happy birthday po sa ating guest resource person next. Okay. So Mangle, may gusto ka bang batiin na nagsa-celebrate ng birthday o anong mga okasyon ngayon? Of course, yung mga kaibigan natin sa SWC, no? Si Ma'am Yeah. Cynthia will be celebrating her birthday on May 6. And of course, my very good friend na nasa US ngayon, si Ma'am Tess Burgos on May 9. And then si Ma'am Lucy, si Ma'am Monique, and then si Ma'am Talitz are also celebrating this month of May. Wow, talaga Mayflower Festival yan. So, malaking handaan pala sa SWC ngayong Mayo, no? Okay. So, happy birthday po sa ating mga kapamilya sa Student Wellness Center. Ayan. So, puntahan naman po natin sa ating segment ng I Read It at Philippine Star. Meron na po kayang nanalo. Ayan. Naku! Nagbabalik na naman si No Winner. Akala ko matagal na magbabakasyon tong si No Winner pero biglang sumulpot na naman. Anyway, ganun po talaga. Sana po sa susunod na segment natin ng I Read It at Philippine Star, may manalo na. Okay. So, napakabilis ng oras. Gusto ko pa sana pag-usapan ng mga painting at mga dish garden ni Ma'am Glessy at saka painting ni Seth, pero patapos na po ang ating programa. Kaya Ma'am Gle, kung may iwan ka pong mensahe sa ating mga ka-wellness na kasama, lalong-lalo na sa mga magulang na may mga talented na anak, final message mo po, Ma'am Glessy. Siguro Tatay Alan, ito lang yung gusto kong i-share as a parent, saka kapag nagbibigay rin ako ng mga sharing sa mga fellow parents ko, no, na parenting is a privilege, it's not a birthright. So, we must work hard on that, and of course, it's an acquired skill. Pero siguro lang, as having parang, hindi, ayoko naman sabihin talented, baka sabihin I'm bragging, you know, yung kailangan natin bigyan talaga ng opportunity yung anak natin na mag-explore ng skills niya, ng talents niya. Pero siguro, I'd like to parang leave these four things to my fellow parent like me, no? Unang-una, the power of praise and affirmation.
it's very important para ma-encourage natin, saka ma-motivate natin yung ating mga anak. We should look for the parang potential or the parang positive things that the kids have accomplished. Kailangan lagi nating encourage, magbigay tayo ng affirmation kasi they would always tell us na hindi naman, di ba, ang mga kids, they would tell us na bakit hindi natin nakikita yung mga magaganda nilang ginagawa, hindi natin na-appreciate. Pero our children need our constant affirmation on the good things that they do. So, yun. And then second, Tatay Alan, yung una, yung power of praise and affirmation. Yung second, yung to build a positive memories to your child. Kasi mas maganda habang lumalakas sila, may baon silang ganyan, na do not be afraid to show your affection to your kids. I-hug nyo. Kasi minsan, pag malaki na, sasabihin nila corny. Pero once they get used to it, talagang ma-appreciate nila yan. Ako, I usually do that to Seth. Kahit na sabihin na lalaki siya, kahit na sabihin na medyo minsan na feeling niya na awkward na siya, no, sabi ko, anak, kasi tawag dito, tingnan mo yung mga hayop, they do that with their parang anak, yung mga aso, yung pusa, ini-embrace nila, hinahalikan nila, ganun din ka ako sa tao, may analogy pa ako sa kanya. And then of course, a big part of on the shoulder helps, lalo na kapag they don't feel good about certain things, no? Kasi yun yung sinasabi namin ng husband ko na kapag medyo disappointed siya, na frustrate siya about something, no? Talagang it helps na pinapat namin yung shoulder niya. And then of course, where are we now? Power of praise and affirmation, build positive memories to your child, and then support your child's dreams. Napaka-importante niyan. Kasi talagang in-encourage namin si Seth to sharpen his skills and talents as much as possible, no? And then, of course, for him to develop, and also in-encourage din namin siya to develop his interest in life. You know what, Sir Alan? I am constantly reminded not to live out my frustrated dreams through my son. Marami kasi akong encounter sa mga estudyante, no? When I was in BA, pwede bang sabi ng story, no? I have this encounter with one student. She's a very good student. Academically, she excels a lot, no? Matalino talaga yung bata. And then, one time, she went to our office and she talks to me regarding doon sa kanyang karanasan doon sa pagpili ng course. She told me na, Ma'am Gless, I really don't like this course, but my father does. Dahil CPA yung father niya, CPA lawyer. And she really likes to pursue medicine. Hindi talaga nawala yung isip na yun sa akin, yung moment na yun sa akin, yung event na yun sa akin. Sabi ko, nga, no, parang ako, I am reminded na to parang to push the things that the activities that my parang son na hindi niya gusto. Parang don't force him to the activity that he doesn't like. Parang projecting my own unrealized dreams and ambitions doon sa anak ko. And then, you know what? Ito yung success story ng batang yan. We bumped in the hospital accidentally. She was in white uniform. Talaga hindi ko makakalimutan yon. And she's already an intern. She discussed things to her father na hindi niya talaga gusto yung accountancy, although matataas yung grades niya doon. And then doon nagkaroon ng pagkakataon na maipaliwanag niya, and then pinayagan siya na mag-shift sa biology. And then eventually nasa HSI na nga siya and doing her interns. So yun po. Kaya doon pumapasok yung open and honest communication, no, na dapat ma-establish between children and parents. Nakapagsabi yung bata sa kanyang tatay na talagang gusto niya is medicine. So ngayon,
good kasi on the way na for her profession talaga na sa medical field. Na-remind tayo ng istorya ng ibang tao na dapat maging paalala ito kung paano natin gagawin naman ang buhay kapag tayo na yung mga magulang, kasi narinig natin yung mga istorya ng mga anak o mga nag-estudyante. Marami pang estudyante at marami pang kwento sa buhay na isang guidance counselor. Ayan. At reminder talaga, suporta sa mga anak at siyempre, pagpapahalaga na affirmation, recognition of their skills. At siyempre, the moment should always be an inspiration and instruction. Parang gano'n. Kaya napakalaking challenge sa mga magulang. And thank you for reminding us, Ma'am Glessy. Ayan, so, big thanks, Ma'am Glessy. Siyempre po sa ating mga ka-wellness, nakasama ngayon, siyempre kay Kuya Prof. Ang guest po natin sa Monday ay isang professional at empowered woman. Ibabahagi niya sa atin ang kanyang journey kung ano at paano niya na-survive ang depression sa panahon ng pandemya. Kaya bago po natin tapusin to, Ma'am Glessy, maraming salamat po uli. At regards kay Seth. Ayan, so kita-kits po ulit tayo sa Monday, same time, same channel dito sa Total Wellness, Choose Happiness. Muli, maraming salamat sa Diyos. Ito ang inyong ka-wellness, Tatay Ala, na nagpapaalala, ang kahulugan ng buhay ay buhay na may kahulugan at ngayon ang magandang araw para sa mabuting pagbabago. Good day mga ka-wellness. Stay safe, healthy and well. You deserve to be well and happy. God bless us all. Kuya Prof. Si Kuya Prof. Si Kuya Prof. Si Kuya Prof. Kuya Prof.